Ngayong araw, ikinagulat ng marami ang pag-amin ni Donald Trump, ang presidente ng Amerika, na tinalakay niya kay Xi Jinping ang isyu ng Taiwan. Tinalakay ng presidente ng Amerika at leader ng China ang bentahan ng armas mula Amerika papuntang Taiwan. Medyo kakaiba itong pakinggan, kaya lumabas ang mga teorya ng sabuatan na binibigay raw ni Trump ang Taiwan sa China kapalit ng mga kasunduang pang-ekonomiya at kalakalan. Gusto kong talakayin ang isyung ito ng tapat at walang spekulasyon dahil ang ilang mga pahayagan ay naglalabas na ng mga headline na sinasabing isinusuko na ni Trump ang Taiwan. Sa totoo, mas komplikado ito, kaya himayin natin ang mga katotohanan at ayusin ang detalye. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat para mas marami pang makakita ng mga episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News, ang link ay nasa video description. Sige, simulan natin sa nangyari sa summit tungkol sa Taiwan. Sa simula pa lang ng pag-uusap, sinabi ni Xi Jinping na ang Taiwan ang pinakamahalagang issue sa relasyon ng Amerika at China. Susunod, ibibigay ko ang buong CP. Ang issue ng Taiwan ang pinakamahalagang paksa sa relasyon ng China at Amerika. Kung tama ang lapit sa isyong ito, maaaring manatiling matatag ang ugnayan ng dalawang bansa. Kung mali naman ang paglapit, maaaring magkaroon ng banggaan o kahit labanan sa pagitan ng dalawang bansa na maglalagay sa buong relasyon ng China at Amerika sa napakadelikadong kalagayan. Ang kasarilan ng Taiwan ay talagang hindi maaaring magsama sa kapayapaan sa Taiwan Strait. Kasabay nito, ang kapayapaan sa Taiwan Strait ang pinakamalaking pinagsasaluhang interes sa pagitan ng China at Amerika, wakas ng CP. Oo, hindi kayo nagkamali ng dinig. Sa totoo lang, ito ay isang hayagang banta ng digmaan kung sakaling pumwesto ang Amerika ng mali tungkol sa Taiwan. Uulitin ko, si Xi Jinping mismo ang nagsabi ito kay Donald Trump. Kapag pumwesto kayo ng mali, magdidigmaan tayo. Ano sagot ni Trump? Wala siyang malinaw na sinabi sa publiko. Nagkaroon ng nakakatawang sitwasyon sa isang press conference nang paulit-ulit tanungin ng mga mamamahayag si Donald Trump kung napag-usapan nila ni Xi Jinping ang Taiwan. At nagkunwari si Trump na hindi niya naririnig at nanahimik lang bilang sagot. Tumayo lang siya doon na parang walang reaksyon, na tipong hindi ko kayo naririnig. Nilinaw ng team niya na walang bagong obligasyon ukol sa Taiwan. Sa opisyal na White House summary, hindi nabanggit ang Taiwan. Para sa record, ibig sabihin nito ay hindi nagkasundo ang magkabilang panig. Maganda ito para sa Taipei dahil nananatili ang status quo. Pero may nangyari bago ang summit. Nagsimula ito bago ang summit at nagkatotoo ang mga pangamba. At ito ang mas nakakabahala. Bago lumipat pa Beijing, sinabi ni Trump na tatalakayin niya kay Xi Jinping ang bentahan ng armas sa Taiwan at hindi pa ito nangyari noon. Wala pa ang Amerikanong presidente bago siya nahayagang nagsabing kokonsulta siya sa Beijing tungkol sa mga supply ng armas para sa Taipei. Parang ganito yon kung sinabi ng Amerikanong presidente, pakinggan ninyo, balak kong tawagan si Vladimir Putin para pag-usapan kung dapat ibenta ang armas sa Ukraine. Parang nakakagbalaw pamagangan yon. Matapos makipagpulong kay Xi Jinping, inamin ni Trump na natalakay nila ang paksang ito sa closed door na bahagi ng pagpupulong. Nasa panganib ang isang pakete ng kasunduan sa armas sa Taiwan na nagkakahalaga ng $14 na bilyong. Bago pa man umalis si Trump mula Washington, pinatigil na niya ang pag-usad ng paketeng ito. Hindi niya opisyal na kinansela o pinasulong, kaya kinakabahan ang Taipei. Ibig sabihin, hindi salita, kundi walang aksyon. May isa pang hindi halatang negatibong resulta ng negosasyon na direktang may kinalaman sa Taiwan. Ito ay ang mga microchip. Pumayag ang Estados Unidos na mag-supply ng high-end Nvidia video card sa China. Bahagyang tinanggal ang export restriction sa semiconductors na gamit sa sibilyan at militar. Ipinatupad ang limitasyon dahil posibleng gamitin ng China ang makabagong chip para sa militar. Kasama na rito ang pagbuo ng mga sistemang gagamitin sakaling magkaroon ng armadong labanan sa paligid ng Taiwan. Tinanggal na ang ilang limitasyon kaya may access na ang China sa teknolohiya ng kanluran. Napansin ng mga eksperto ang reaksyon ng merkado sa summit ni Trump at Xi Jinping kung saan may lumitaw na kawili-wiling pangyayari.
Biglang bumagsak ng 4% ang mga stock ng kumpanyang Boeing, kahit na parang may mga dahilan para tumaas ito. Bakit kaya? Nagkasundo sina Xi Jinping at Donald Trump na bibili ang Sina ng 200 Boeing na eroplano mula sa Amerika. 200, parang ang dami na nun. Pero lumabas na bago pa ang summit, pinag-uusapan na ang 500. Inasahan ng Boeing na makakatanggap sila ng order para sa 500 eroplano, pero 200 lang ang nakuha kaya bumagsak ang kanilang stocks. Sa kabilang banda, tumaas ang stocks ng Nvidia. Tinanggal ang chip restrictions kaya diretang benepisyo ito sa kumpanya. Panalo ang negosyo pero may tanong pa rin sa seguridad. Sa huli, meron tayong tinatawag na strategic paradox ni Donald Trump. Halos bawat puwersang bumubuo sa relasyon ng Amerika at China ay humihila sa kanila sa magkaibang direksyon. Gusto ni Trump ng kalakalan sa China, pero ang China ang pangunahing estratehikong kalaban ng Estados Unidos. Gusto ni Trump ang tulong ng China sa Iran, pero patuloy itong bumibili ng langis mula sa Iran. Gusto ni Trump mapanatili ang mga kaalyado sa Asia, pero nag-aalala ngayon ang Taipei at Tokyo habang binabantayan ang summit. Kumbinsido ang mga eksperto na maaaring ipinakita ang konsesyon ni Trump sa tahimik na pagsang-ayon na wag itulap ang susunod na malaking pakete ng pagbebenta ng armas sa Taiwan. Magpapadala ito ng napakalaking negatibong mensahe sa Taipei. Ito nga ang nangyayari. Hindi nanunsyo ni Trump ang pagkansela ng paketeng armas pero hindi niya rin ito itinulak. Sabi niya na pag-usapan nila ni Xi Jinping na tutol dito ang paketeng armas para sa Taiwan. Hanggang doon lang muna, parang magulo lang. Ibinigay ba ni Donald Trump ang Taiwan sa China? Sa usaping legal, syempre hindi. Walang nakasaad na obligasyon doon, walang opisyal na konsesyon. Hindi rin nagbago ang posisyon ng Estados Unidos sa One China policy. Pero sa totoo lang, lumiit ang espasyo ng paggalaw ng Taipei. Nabitin ang paketeng armas. Mapupunta pa rin sa China ang chips, masama ito. Hayagang tinalakay ni Trump ang pagbibigay ng armas sa Taiwan kasama ang Beijing. Nangyayari ito habang nauubos ang reserbang militar ng Amerika dahil sa digmaan laban sa Iran at tumataas ang gastos ng militar ng China sa pinakamataas na antas. Sa pagtatapos ng pagbisita, nagbigay si kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos Scott Bessent ng isang kapansin-pansing at nakakabahalang pahayag. Narito ang sipi. Ang pagpupulong sa pinakamataas na antas sa pagitan ng Estados Unidos at China ay hindi sana lumipas nang hindi natalakay ang isyu ng Taiwan. Tiyak mas, marami pa tayong maririnig mula kay Trump sa mga susunod na araw. Alam ni Pangulong Trump ang ugat ng problema at kung gaano kaselan ang sitwasyon. Ang nagsasabing kabaliktaran ay hindi lang talaga naiintindihan ng estilo ng pakikipagnegosasyon ni Donald Trump. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto niyong suportahan ang channel nito sa YouTube, maaari kayong magbigay ng donasyon o mag-subscribe bilang bayad na sponsor gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.